Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, excited ako kasi meron tayong bagong susubukang product para sa buhok yan. Bagong Brazilian blowout treatment. So excited ako guys kasi parang almost 1 month na rin walang treatment yung hair ko and titingnan natin kung gaano kaganda tong product na to. Kasi as you can see guys, in my previous video, lagi kong ginagamit na pang Brazilian is yung EPSA. So mag-try naman ako ng ibang product para titignan ko naman kung may mas better pa ba dun sa product na yun. So bago tayo magsimula guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mo rin kalimutang i-hit ang bell button para lagi kang updated sa lahat ng bagong video. So ayan, syempre pag nag-Brazilian tayo ng buhok, kailangan muna po natin shampoohan yung hair natin bago tayo mag-treatment. Kasi para ma-wash lahat ng oil sa buhok natin. Pero guys, kapag niliguan nyo yung buhok nyo o hinugasan nyo siya, hindi nyo siya dapat lalagyan ng conditioner, kundi shampoo lang po. Guys, niliguan ko na yung buhok ko, pero hindi ako nag-conditioner. Sinampoo ko lang siya. Pero guys, yung ginamit ko pong shampoo is yung regular shampoo lang. Kasi hindi ako nakabili ng shampoo nakasama nitong product kasi malaki itong binili ko. Pero okay lang naman ako kasi ginamit ko yung regular shampoo lang. Wala kasi ako yung shampoo na talagang kasama dito sa product kasi malaki nga itong binili ko. Pero okay lang naman yun. Pero kung meron kayong mabibili na kasama dito sa product, yung maliliit kasi kompleto na yun, shampoo with conditioner na yun. So tatlo siya. Pero kasi guys, malaki kasi yung binili ko kaya walang kasama. So ayan guys, ito try po nating product is itong De Beer. So ayan guys, nakita ko yung mga review, okay naman siya, maganda naman yung review. Kasi ako guys, makikita nyo malaki itong binili ko. Kasi ako talaga kapag bumibili ako ng Brazilian blowout treatment, talagang malaki yung binibili ko guys. Hindi na ako bumibili ng maliit kasi monthly kasi ako nagba-Brazilian para ma-maintain yung lambot, shiny ng hair ko. Kasi madalas kasi akong nagpapalit ng kulay ng buhok. So, lagi kong kailangan ng Brazilian. So, ngayon, ito yung titry nating product. Tignan natin kung gaano siya kaganda. So, ayan guys, yan. Ito ang first step Para yan sa mga makakapanood nito para hindi kayo maguluhan. Ang una pong gagawin kapag nagba-Brazilian is huhugasan po yung buhok or liliguan gamit ang shampoo lang. Hindi po tayo gagamit ng conditioner or kahit ano, basta shampoo lang. Mas okay yung shampoo na mas magiging dry yung buhok nyo, as in dry talaga. Hindi nyo mafe-feel yung lambot kasi mas okay ma-wash yung oil sa buhok natin and para mas maganda yung kapit ng Brazilian sa hair. So, ako guys, kasi yung shampoo namin dyan, regular shampoo lang. Wala akong, naubos na din yung purple shampoo kasi dry yun sa hair eh. So, naubos na din siya. So, gumamit na lang ako ng kahit ng regular shampoo. So, hindi ako nag-conditioner. Yun lang. So, ito na siya. And then, subukan na natin i-apply ito hanggang sa makita natin yung result. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Okay, so yan, magsisimula na tayo. And then, i-open na natin to. Ang kakailanganin natin sa Brazilian blowout is siyempre, itong De Beer Salon Professional Brazilian Blowout. So, Silky Smooth Keratin Blowout. Ito yung number 2, guys. Makikita nyo, number 2 yung nakalagay. Kasi yung number 1 yung shampoo, number 2 itong treatment, and number 3 yung conditioner. Papaulit-ulitin ko po, guys, kasi maraming naguguluhan yung, ano po ba yung number 3? Bakit hindi nyo in-apply sa ganito, ganyan? Guys, hindi talaga ina-apply agad yung number 3, which is yun po yung conditioner. Kasi ang conditioner, ginagamit siya after 3 days po na ma-leave natin yung keratin blowout sa buhok natin, itong treatment. So, hindi siya talaga makikita na i-apply dito sa vlog kasi talagang hindi pa siya talaga kasama. So, conditioner lang siya after ng treatment. So, ang pinakaunang magagamit sa Brazilian blowout kapag gumamit ka is yung shampoo, ang pinakaunang gagamitin. And pangalawa, itong treatment. So, ngayon, as you can see, kakatapos ko lang anlawan yung hair ko. Ayan. Nakikita nyo naman. And dry. Hindi naman sobrang dry, pero makikita nyo, ganit-ganit siya. Ganyan. Ayan. So, tara na.
One shift later. Hi guys, ito na po yung final look after ko ma-applyan ng Brazilian blowout itong aking hair. So, na-treatment ko na siya today. So, ito na po yung kinalabasan niya. So, ngayon, bibigyan ko ng review itong De Vere Brazilian blowout. So, ito, ang ganda. Oh, bongga. Guys, first time ko po ginamit tong De Vere Salon Professional Hair Straightening Treatment blowout. Silky Smooth Keratin Blowout. So, yun guys, first time ko siyang ginamit. And yung result, for me, is 100%. And first time ko siyang ginamit, guys. At yung result, ito po yung kinalabasan niya. Sobrang ganda. Oh, I love it. So, kung sa parlor ko to pinagawa, syempre, gagastos ako ng malaki. Dahil DIY lang tayo. So, ayan, na-achieve ko yung gusto kong buhok sa murang halaga. So, ayan guys, nabili ko siya online. Nagkakahalaga siya ng 350 pesos. Meron ka ng ganitong malaki. So, di ba sabi ko naman sa inyo, bago ko in-apply yung treatment, nag-shampoo muna ako. Kahit regular shampoo lang yung in-apply nyo, okay lang naman. Kasi maganda pa rin naman yung kakalabasan niya. Rate ko po tong De Vere Brazilian Blowout. So, for me, unang-una yung amoy. Sobrang bango niya. Yung amoy niya parang amoy conditioner. And then, ayun yung pinakauna kong napansin sa kanya, ang bango ng amoy niya. And hindi siya masyadong masakit sa ilong. And masakit siya sa mata, pero hindi sobra. Saktong-sakto lang yung sakit niya sa mata, hindi yung mapapaluha ka talaga. So, nag-try kasi ako ng ibang product kasi parang every time na lang, Epsal na lang lagi ginagamit ko. Parang gusto ko naman gusto ko pa maka-discover ng mas magandang effect sa buhok ko. Kaya ginawa ko guys, hindi muna ako nag-treatment sa hair ko. Pinalipas ko yung 1 buwan. And then saka ulit ako nag-treatment. So ito nga yung ginamit ko guys. Super ganda niya kasi super ganda guys. Kasi hindi siya masyadong, at saka hindi siya mahapdi sa anit. Kasi 'di ba before kapag gumagamit ako, pag naglalagyan ako sa anit, ang hapdi talaga as in. Pero ito guys, wala. Nalagyan ng konti yung anit ko. Pero hindi naman nasaktan yung anit ko. So, kalmado lang siya. So, para sa akin, approve ako doon. So, sa amoy, okay ako. Approve ako sa amoy kasi sobrang light ng amoy. Kasi amoy amoy conditioner. Yun. And yung tapang naman niya, kapag pinaplansya na siya, and kapag malapit na siyang matuyo, yun medyo makirot siya sa mata. Medyo mahapde, ganyan. Pero, normal lang yan kasi normal lang yan kasi talaga pag sinabing Brazilian, mahapdi talaga yun sa mata. So, kapag gumamit kayo nito guys, huwag kayong masyadong suffocate, kailangan meron kayong electric fan, ganyan. And guys, kung tatanungin nyo kung okay lang ba, kung paano ko pinatuyo yung hair ko, after ko applyan ng treatment guys, yun, pinatuyo ko yung hair ko, and sa electric fan ko lang po pinatuyo yung hair ko, okay lang po yun. Basta ang importante matuyo yung hair natin ng maayos. Huwag nyo muna po siyang paplansyahin hanggat hindi siya tuyong-tuyo talaga, as in tuyo. And kapain nyo muna siya guys kung tuyong-tuyo na siya, and then saka nyo siya plansyahin. And kapag plinansya nyo siya guys, 220 yung taas ng init ng plansya. So yun yung gamit ko. And then, ito nakita nyo naman yung result, diba? And nagkulay din ako ng buhok. And then, syempre, upload ko din yan. And sineparate ko tong dalawang vlog na to para hindi kayo malilito. And para makapag-focus kayo kung saan talaga yung topic natin. Sobrang happy ako sa kinalabasan, guys. And kung gusto nyo bumili na tong product na to, and guys, i-comment nyo below kung gusto nyo para mailagay ko yung link sa baba. So, maganda siya. And mabilis lang siyang dumating. Binili ko siya sa Shopee. And sobrang, ang tinagandahan nitong De Vere guys, hindi siya masyadong magastos. Kasi, meron siyang may pump siya. So, kapag gumamit ka, ipapump mo lang siya ng kaunti and then lalabas na yung gamot. Not like dun sa una kong ginagamit kasi guys, meron siyang takip. So, ikaw yung magsasalin, bahalang magsalin
kung gaano kadami yung gusto mo. Ito kasi ipapump mo lang, amount lang ilagay mo, okay na din naman. And guys, napansin ko lang, itong De Beer, mas malapot siya ng konti, compared dun sa EPSA na ginagamit ko before. Pero, for me naman, parehas silang maganda. Eto lang, natuwa lang ako kasi hindi siya masyadong ganun talaga katapang kasi hindi sumakit yung anit ko. And kasi kapag nagba-Brazilian ako, sometimes guys, merong parang may umbok-umbok dito, yung namuong gamot, ganun. Pero siya wala. And hindi masyadong mahapde. Hindi talaga siya mahapdi masyado sa anit. Kaya nagustuhan ko siya. And ang ganda talaga ng kinalabasan. So, sobrang ganda niya guys. I'm so happy dahil meron ako na bagong na-discover na pang treatment ng hair and bagong Brazilian blowout. And then, na-i-share ko din sa inyo. O, diba? Yay! So, ayan, sana nagustuhan niyo itong video na to, guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to subscribe, like, and hit the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng bago kong video. Syempre, sa mga pangpaganda, guys, syempre, lagi tayong mag-share, lagi tayong magre-review, lagi tayong magdi-discover ng iba't ibang pangpaganda. And para ma-share ko din sa inyo. So, yun guys, meron pa ako mga gustong i-share kasi alam ko maraming mga nagtatanong sa inyo. So, in my previous video sa lahat ng Brazilian blowout na ginagawa ko, marami ako nare-receive na question. So, ilang months daw ba ang tinatagal ng Brazilian blowout sa hair? So, ang sagot ko po dyan, guys, it depends kung gaano nyo inaalagaan yung buhok nyo. Kung halimbawa, araw-araw kayo nag-shampoo. So, may tendency po na mas mabilis mawala yung treatment ng hair nyo kasi nga, lagi siyang nawawash ng shampoo. So, for me, kung gusto nyong mas matagal mawala yung treatment ng hair nyo, iwasan nyo po masyadong gumamit ng shampoo. Pwede kayong gumamit 2 times a week, 3 times a week, pero not every day. Kasi, mas lalo niya pong nawawash yung treatment sa hair natin, kaya mas mabilis nagdadry yung hair natin. Pero as much as possible, kung meron kayong mabibilhan ng purple na shampoo, mas okay yon kasi hindi siya masyadong nakaka-dry ng hair kasi nga 'di ba pang-protect din 'yon para sa may mga kulay ang buhok, 'di ba? Katulad ko, ayun nga lang nausod nga lang ako guys nung nakaraan, hindi pa ako nakakabili. And medyo busy din talaga kasi ako, kaya hindi ako magkaroon ng time sa sarili ko magpaganda. So ngayon lang ako nagkaroon ng time. So ngayon lang ako nakapagpaganda ng buhok. So ayun guys, sobrang ganda nitong De Beer and hindi siya masakit sa mata masyado. And mabango siya, hindi siya masyado masakit sa anit and sobrang mura lang niya. Guys, kasi yung dating ginagamit ko, nagkakalaga siya, nagre-rate ng price niya is 450 to 480, isang ganito. So ito kasi 350 pesos lang siya and free shipping ko na ata siyang nabili. So yun guys, comment na lang kayo kung gusto niyo bumili dun sa shop na binilhan ko. Ayan, ilalagay ko naman po yung link dyan sa baba. And dun kayo bumili guys kasi free shipping naman siya. So yun guys, sobrang ganda nito. I love it. So, ayan diba, nakatipid na ako. Meron pa ako na-discover na mas magandang treatment. So, ayan, I love De Beer! So, titignan ko na lang, guys. Ito pa, isa pang i-observe ko. Titignan ko kung gaano katagal yung pagiging straight ng hair ko dito sa treatment na to. Kasi dun sa isa, parang nabilis nawawala yung pag-straight ng hair ko eh. Parang medyo nagiging wavy siya after a few days. And titinan ko itong De Beer, kung same lang ba siya or mas matagal matanggal yung pagiging straight ng hair ko dito. Although, kapag kasi naman Brazilian blowout, hindi naman talaga siya totally pang straight. Kumbaga, ang Brazilian blowout is nagtutulong lang talaga to para maging smooth, shiny, natin na para siyang natural. And syempre, ayan, especially sa mga may kulay ang buhok, sobrang the best talaga ang Brazilian blowout para sa ating may mga kulay ang buhok. Kasi hindi tayo pwede rebond, hindi pwede. Kasi makakalibo tayo. Baka maubos yung buhok natin pag nagpa-rebond tayo tapos bugbog na yung buhok natin sa kakakulay, 'di ba? Mahilig ako mag-explore ng kulay ng buhok. And syempre, 'di ba, beauty vlogger, so marami akong gustong i-try na kulay ng buhok and para ma-share ko din sa inyo, 'di ba, kung paano and gaano kaganda ba, kung paano mag-iba-iba ng hair, di ba? So, ngayon kasi guys, inaalagaan ko na ulit yung hair ko. Ayoko na talagang mag-bleach kasi medyo parang na-damage ng konti yung hair ko. But,
thankful ako kasi merong Brazilian blowout kahit papano, nakakatulong para ma-revive na ulit ng maayos yung buhok ko. So, yun guys, kung gusto nyo namang ma-achieve yung hair color ng katulad nun sa akin, yan, pwede kayong mag-bleach, pero hanggang 2 beses lang. Huwag nyo na pong tangkain na mag-bleach na 3 to 4 times kasi talagang madadamage po yung hair nyo. Kasi ako 4 times akong nag-bleach ng hair and then eto nga, ang nagiging problema ko guys, kapag basa yung hair ko and then kapag ginaganyan ko siya, para siyang nagra-rubberize. So ngayon, titinan ko kung magiging ganun pa siya ulit kasi na-treatment ko na siya. So ngayon, ginapahaba ko na ulit yung buhok ko, di ba? Napapansin niyo ba yan? Kasi di ba, previous video ko, nakita niyo naman, maikli lahat ang buhok ko, mga hanggang dito. Ngayon guys, pinapahaba ko na siya kasi kinokondisyon ko na yung buhok ko, inaalagaan ko na ulit. Ayoko na po siyang maging dry talaga sobra dahil sa bleach. So kung ako sa inyo guys, pwede naman kayong mag-bleach. Hindi naman siya totally agad-agad masisira kung hindi marami yung pag-bleach yung ginawa nyo. Katulad ko kasi 4 times na akong nag-bleach ng buhok. Ayun yung naging mali ko. Dapat pala 2 times lang. Kasi ma-achieve naman natin yung kulay na gusto natin. Basta maayos yung pag-apply natin. Hindi pala yun sa dahil pag sobrang bleach na bleach yung buhok mo, kakapit na talaga yung kulay. No. Dapat pala nasa pag-apply din yun ng product ng pangkulay, kung gaano katagal natin ina-apply, kung gaano kaganda yung pag-apply natin. Yun, dun natin makikita talaga yung magandang result ng kulay ng buhok.